And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH, Luzon, Visayas at Mindanao. At eto na mga kapatid ang pinaka maiinit na balita na ating nasagap ngayong araw mga kababayan. Nako mga kapatid, lumalabas na talaga itong mga nakatagong baho nitong ni John Vic Remulla mga kababayan. Umamin na mga kapatid si Remulla na siya talaga ang nasa likod mga kababayan ng pagpapatalsik kay PNP Chief General Torre. At kumbaga mga kapatid, tama talaga yung analyzation ko noong nakaraan na kung saan mga kababayan dinimonyo nila itong si PBBM hanggang sa napagdesisyonan ni PBBM mga kapatid na sibakin na nga itong si Torre. Pero mga kababayan, meron ding kumalat mga kapatid na isang tawag nito balita na kung saan mga kababayan maliban pala dito sa issue ng ni Torre at ng Napolcom, meron pa palang ibang pinag-awayan itong si Remulla at si General Torre. At dito mga kababayan, sa balitang ito mga kapatid, ay patungkol di umano ito sa pera. Nako mga kapatid, dahil itong si General Torre daw mga kapatid ay hindi pumirma doon sa isang dokumento na gustong isulong nitong ni Remulla na kung saan mga kababayan nagkakahalaga daw po ito ng 8 billion pesos. Ngayon, dahil syempre mga kapatid, alam ni Torre kung ano yung standing ng PNP pagdating sa mga bagay na yan. Hindi pumirma po si General Torre mga kapatid as PNP chief. At dito na nga daw mga kababayan, nag-init ang ulo ni Remulla. Na kung saan mga kapatid, nagresulta po ito sa pagsibak kay General Torre. At eto mga kapatid, sa iba pang mga balita mga kababayan, Henry Alcantara mga kapatid, kinanta po itong si Joel Villanueva. Nako mga kababayan, napakahaliparot pala mga kapatid itong ni Senator Joel Villanueva. Ayon kasi kay Alcantara mga kababayan, si Villanueva pa daw po ang nangungulit sa kanya patungkol dito sa mga proyekto na kakailanganin yung mga budget. Ewan ko tama yung pagkakarecall pero parang ganun eh. Anyway, mamaya mapapanood naman natin yan mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So eto guys, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Inamin ni Interior Secretary John Vic Remulla na pinayuhan niya si PBBM sa mga alingas-nga sa opisina ni dating PNP Chief Police General Nicolas Torre. Pinayuhan nyo ba o dinimonyo nyo? Diba? Kasi kung performance lang ni General Torre ang titignan natin mga kapatid, wala namang naging problema sa kanya ang presidente. Sa madaling sabi mga kababayan, dinimonyo po mga kapatid nitong ni Remulla. Kasi nga mga kababayan, meron pa siyang gustong ipagawa kay Torre na ayaw pong gawin ni General Torre. Tuloy! Ayon sa source ng Billionario News Channel, hindi lang ang sinibak na hepe ang naitsapwera ni Remulla, maging umano ang predecessor nito. Yan ang exclusive agenda report ni Francis Polve. Hindi pa raw mabasa ni Acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang tunay na dahilan sa pagsibak kay dating PNP Chief Nicolas Torre. Ano na? Ano namang relevance dito ni Baste? Bakit napunta kay Baste yung usapan? Kamakailan, gumawa ng ingay ang paghamon ni Baste ng suntukan kay Torre. Ito mga kapatid, tumatak talaga ito Tumatak talaga ito mga kababayan sa history ng Pilipinas. Kung saan mga kapatid, isang Duterte
no, bunsong anak ni former President Duterte, bakla. Duwag mga kapatid. Buti pa yata dito kay Baste mga kapatid, no, itong mga membro ng LGBT. Kasi nga talagang handang makipag-sapakan yan mga kababayan kung kinakailangan. No? Pero itong si Baste mga kapatid, nakaw. Naghamon mga kababayan. Pero noong kagatin ni General Torre yung kanyang hamon, biglang nag-book ng ticket papuntang Singapore. Tapos ngayon bumapasok na naman mga kapatid, nangingi alam na naman sa issue ni General Torre at ni Junvic Rimulya. Manahimik ka na lang, Baste. No, wala ka na rin namang napatunayan. 'Di ba? Ang napatunayan mo lang na ikaw ay isang duwag. Huwag ka nang sumausaw. Hindi ka kailangan dito sa isyong ito. Matapos kumasa, agad nag-schedule ng charity boxing match ang dating PNP chief. Agad din namang nag-schedule, no, ng biyahe si Baste papuntang Singapore. Matapos kasahan ni Torre. Nakakahiya mga kapatid, puro lang yabang, puro lang kwento, wala naman palang kwenta. Nainisnab ni Baste dahil hindi naman Hindi inisnab. Naduwag talaga si Baste. daw niya talaga hinamon si Torre. Naging bahagi pa ito ng speech ng Pangulo sa kanyang ika-4 na sona kung saan pabiro niyang ihinilera si Torre sa Pinoy Sports Champion. Palagay Dito mga kapatid makikita natin na okay ang relasyon ng presidente at ni former PNP chief General Torre. 'Di ba? Kaya marami talaga ang nagulat mga kababayan noong bigla na lang siyang sinibak, ura-urada pa mga kapatid. Yung pala mga kababayan, nagalit pala si Rimulya dahil na-thank you yung kanyang 8 billion na gusto niyang papirmahan kay General Torre. Ayaw ni Torre mga kapatid. Siguro sabi ni General Torre, uto-uto na lahat ng gusto mong mangyari dito sa departamento ng PNP, susundin ko kahit hindi naman yan para talaga sa PNP. Para naman yan sa pansarili mong interest. Di ba? Hindi naman para sa PNP daw kasi yun mga kapatid. No, yung hinihingi ni Rimulya na pirmahan ni General Torre. Kaya nagwala itong si Rimulya mga kababayan noong tanggihan siya ni General Torre. Naghanap sila ng paraan kung paano sibakin itong si Torre at ginamit nga nila mga kabatid itong mga ginawa ni General Torre na kung saan mga kababayan sinagasaan dito ni General Torre itong tuta ni Amy Marcos. No, dinemote ni Torre at prinomote niya yung ibang mga opisyal, 'di ba? So ito yung ginamit mga kabatid nila Rimulya para may rason sila na sibakin si Torre. Ganon pa man mga kababayan, kung wala nang ibang pinag-ugatan itong pagkasibak ni Torre, kung titignan natin mabuti mga kapatid, kung yun lang naman ang problema nila kay Torre, pwede naman sana nilang warningan na, oy General, let me remind you, hindi lang ikaw dapat ang nagdidesisyon dito, dapat kinukonsulta mo rin sa amin ito at sa presidente. 'Di ba? Pwede naman sana mga kapatid yung mga ganyang dialogo, kung may mga lapses man si General Torre kasi wala naman perpekto sa atin lahat mga kababayan. Pero yung sibakin nila si Torre ng ura-urada mga kababayan, alam na. Alam na mga kapatid na there is something fishy behind mga kababayan dito sa pagsibak kay General Torre at ito na nga unti-unti nang nangangalingasaw mga kababayan. Maya-maya lang mapapanood natin yan. Tuloy muna natin to. Kay ni Baste, demotion para kay Torre ang pagkakasibak sa pwesto. Wala nang mas mataas pa dyan sa pagkapulis mo. Diba? Hindi ka naman pwede ilagay sa ibang appointed position like CID, NBI. Yan naman yung appointed ng demoted siya. So tingin ko may internal na conflict talaga na nangyari dyan. Alam niyo, may point naman, mga kapatid, itong sinasabi ni Baklitang si Baste. May conflict talaga. Kasi nga, merong isang bagay na hiniling itong si, itong si Rimulya sa kanya, dito kay General Torre na ayaw nga ni General Torre. Kasi money matters na to mga kababayan. And syempre, ayaw ni General Torre mga kapatid na mabahiran itong kanyang pangalan ng mga kung ano-anong related sa corruption.
Kumbaga mga kababayan, ang gusto lang ni General Torre na darating ang araw na magre-retiro siya na malinis itong kanyang pangalan, no? At walang bahid ng kung anumang corruption. Hindi naman, yan yung ayaw ni Remulla no? Ayaw ni Remulla ng mga ganyang klaseng tao. Gusto niya, sinusunod siya. Gusto niya, hinihimod yung puwet niya. Kaya nung sinuwag siya ni Torre mga kabatid, sinibak niya si Torre. Ganun lang kasimple paliwanag, tutuloy. Hindi raw kilala ni Baste ang pumalit na PNP OIC na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Ako nga hindi ko nga rin kilala yan Kailan ko lang ba nakilala itong si Nartates? Noong pinalitan na niya si Torre. Ni-research ko, sino ba itong Nartates na to? Ay putya mga kabatid, tuta pala ni Aimee Marcos. Doon ko lang nakilala itong si Nartates mga kababayan. No? Ibig sabihin, pag hindi ka popular sa publiko, ibig sabihin, wala kang ganong achievement. Ngayon mga kababayan, nung ni-research natin, nakita din naman natin mga kabatid na wala naman talaga siyang ganong achievement, maliban na lang doon sa kanyang political ties kay Aimee Marcos. Na kung saan mga kabatid, si Aimee, no, ang nagiging daan niya para ma-promote. Sorry General real talk lang po. Kasi yun naman talaga ang totoo. Diba? Know-how naman ang majority sa mga Pilipino kung sino kayo. Diba? Pero noong ni-research namin kung sino kayo, doon namin nalaman, no, na lintik na mga promotion pala talaga ang naibigay ni Aimee Marcos sa'yo. Kaya ngayon, duda kami sa kredibilidad mo. Especially dito, no, pag sa oras na dumating itong mga warrant nila Bato at Bongo, duda kami na isi-serve mo yan dito kila Bongo at Bato. Kasi I'm sure lahat ng desisyon mo nakabase ngayon kay Aimee Marcos. Real talk lang po, General. No, real talk lang po kasi nakita na namin bistado ka na namin na meron kang political ties dito kay Aimee Marcos. Kaya alam na namin kung ano, no, ang mga gagawin mo in the future. Predicted na namin kumbaga. Tuloy. Pero isa lang daw ang tiyak niya. Sino man ang iupong police chief, kasama sa trabaho nito ang pagharas sa kanyang pamilya. Masyado ka rin Baste no pagharas? Paano ba kayo hinaras? Di ba? May kuha naman yan no? May legal process naman na dinaanan yung ama mo bago napunta sa dahig. May warrant. Di ba? Sinerban kayo ng warrant. Pinakinggan kayo, binasahan pa nga kayo ng binasahan pa nga kayo ng Miranda rights di ba? Binasahan si Duterte mga kabatid ng Miranda rights, no? Bago damputin ni General Torre. So anong nun? Di ba? Lahat ng proseso na ginawa ni General Torre, legal 'yun, no? At naaayon 'yun sa batas, hindi naman kayo hinaras, di ba? Kung matalino sana ang ama mo, no? Noong nandun siya sa Hong Kong, 'di ba? Hindi na sana siya umuwi dito. Dahil alam na niya kung ano yung sasapitin niya pag uuwi siya dito. Dahil alam na niya na nandito na yung warrant niya Nauna na sa kanya dito sa Pilipinas ang sisihin mo yung ama mo. Kasi may pagkakataon na siya na tumakas pero anong ginawa niya? Umuwi pa rin siya dahil matapang daw siya. Pero in fairness kay former President Duterte, may paninindigan. 'Di ba? Hindi tulad mo, bakla. Puti og itlog. Hamon ng hamon tapos tatakbo pala. May order talaga yan na puntiryahin tayo. Yan naman lagi Hindi ka naman maging chief PNP pag wala kang gagawing against sa amin mga Duterte o sa mga supporters natin. Paano yan? Itong si Nartates ngayon, tuta ni Aimee yan. Si Aimee, kaalyado nyo. Paano mo papatunayan ngayon yan na itong si Nartates may kaparehong order din, no? Gaya ng sinasabi mo, may kaparehong order din na harasin kayo. Tuta ni Aimee yan 'di ba? Diyan pa lang Baste, dibang ka na no? Kasi itong si Nartates, panigurado pabor to sa inyo. Nakatali sa liig kay Aimee yan lahat ng gagawin yan pabor sa inyo. Yan ang sigurado dyan.
'Di ba? Dalawa lang naman ang amo ni Nartates ngayon eh, si John Vic at si Aimee. 'Di ba? Pero mas loyal 'yan kay Aimee. Oh, talagang si Aimee ang susundin niyan pag sinabi ni Aimee na PNP chief, no? Wag mo na lang pansinin yung dala-dala dito ng Interpol. Oh, wag mo na lang pansinin 'yan. Gawan mo na lang ng paraan para hindi mo ma-serve yan dito kila Baste. O, syempre susunod yan. Kila Baste, kila Bato. O, syempre susunod yan mga kabatid. Loyal siya kay Aimee. Malaki ang utang na loob niya eh. O, yung posisyon niya ngayon mga kababayan, kumbaga parang kuha na lang yan. Dagdag na lang sa kanyang title mga kapatid is policeman. No? PNP chief. Diba? Dagdag na lang yan sa kanyang pangalan. Pero ang totoo, hindi siya ang totoong gumagalaw dyan. Dahil kailangan pa niyang mag-antay, no, kung ano ang iuutos ni Aimee na gagawin niya. No, real talk lang mga kabatid. Pasensya na po kayo, PNP chief. Pero ganun talaga tingin namin sa inyo eh. Di ba? Maliban na lang, pag dumating itong ICC warrant ni Bato at Bongo at i-execute mo yan sa kanila at ipadala mo sila doon sa ICC. Siguro magbabago yung tingin ng taong bayan sa'yo. Baka purihin ka pa namin. No? Kami na mismo ang susuporta sa'yo pag ginawa mo yan. Pero pag hindi mo ginawa yan, wala na. As expected. 'Di ba? Alam na namin. No? Predicted na namin kung ano ang magiging position mo dyan sa loob ng PNP as PNP chief. Mag-aantay ka lang kasi kung ako ang tatanungin, mag-aantay ka lang naman talaga diyan ng mga utos ni Remulla at ni Aimee. Sila naman yung susundin mo, wala ka naman sariling desisyon. 'Di ba? Kumbaga, hindi ka pwedeng gumalaw ng base dito sa mga sarili mong mga judgment, no, sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Kumbaga mga kabatid, parang nawala na, no, yung sinasabing non-partisan dito ngayon sa PNP. Dahil nga mga kababayan, yung PNP chief, mga kabatid, malaki ang pagkakautang na loob dito kay Aimee Marcos. At the same time, dito din kay John Vic Remulla. Kasi syempre mga kababayan, si John Vic yung nag-promote sa kanya as PNP chief eh. Di ba? Prinomote ni John Vic yan, thinking na kayang kontrolin ni John Vic itong si Nartates, 'di ba? Kasi ang hinahanap ka ni John Vic mga kapatid, yung pwede niyang talian na kung ano yung isusubo niya kakainin. 'Di ba? Kung ano yung papipirmahan niya, pipirmahan. Parang ganoon mga kapatid ang hanap ni John Vic. Si Torre hindi ganoon eh. 'Di ba? May paninindigan itong si General Torre kaya sinibak niya. Matigas ulo mo ha. Sulsulan pa ni Aimee. Sige. Sibak si Torre mga kababayan. Pero kudos pa rin kay General Torre. Dahil hanggang sa pinakahuli mong araw diyan sa PNP, no, matibay ka pa rin at naninindigan ka pa rin at lalong-lalo na hindi ka iyakin. 'Di ba? Unlike sa iba diyan na iyakin. Napitik lang umiyak na agad. Tinanggihan lang umiyak na agad. 'Di ba? Yan yung taong may prinsipyo, mga kababayan. Yung tipong hindi nasusuhulan, hindi nadidiktahan. Pwede mo namang gawin lahat ng gusto mo basta naaayon sa batas. No? Hindi yung dinidiktahan ka na, no, ng kung sino-sinong mga ma-impluwensyang tao diyan kasi pag ganyan na yung galaw mo, no, nagbabase ka na lang sa dikta, ibig sabihin wala ka ng kredibilidad. Hindi ka maayos, hindi ka magaling na leader sa inyong organisasyon. Si Torre ang nanguna sa paghuli at pag-surrender kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa The Hague. Pero, di ba mga kapatid, napakabigat na mga achievement ni General Torre mga kababayan. Tapos ganun-ganun lang siya init sa puwera mga kapatid dahil sa hindi niya pagsunod, no, dito sa mga gustong ipagawa sa kanya ni John Vic Remulla. Napakasaklap nun mga kababayan. Ginawa mo lahat ng best mo para sa organisasyon nyo. Tapos, basta-basta ka na lang sinibak dahil hindi ka masunurin sa mga naghahari-harian dyan sa inyong departamento. Diyos ko po. Pero para sa anak niya,
Tapos na ang issue na ito at hinaharap na ng pamilya ang proseso sa kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD. Pero sa ako, immaterial yung kay Torre, tapos na yun lahat eh. So, kung ano man yung reward niya nung kinuha siya, wala na, tapos na. Yung tatay ko nandyan na sa ICC. Posible rin daw na totoo. Tanggap mo na. Kailangan mo talagang tanggapin dahil wala din naman kayong magagawa eh. Even the president, no, hindi niya pwedeng pabalikin, no, itong si Digong dito sa Pilipinas. Hindi niya pwedeng utusan ng ICC na okay na kami, no, ng pamilya Duterte, balik niyo na lang po sila dito. Hindi ganoon mga kababayan. No, wala na po sa jurisdiction ng Pilipinas itong si former President Duterte. Kaya kahit sabihin nating halimbawa lang mga kapatid, halimbawa nagkasundo itong si Sara at si Marcos, no? Tapos hingiin ni Sara na baka pwede pabalikin mo na yung aking ama dito, Mr. President, dahil okay na rin naman na tayo. Hindi pwedeng gawin ni Presidente Marcos yan, mga kapatid. Wala na siyang kapangyarihan, no, pagdating doon sa ICC. Ang nasusunod na ngayon, mga kababayan, kung papauwiin si Digong o ikukulong doon habang buhay, ang nasusunod na po ngayon, mga kapatid, ay ang ICC. Diba? Kaya itong sinasabi ni Baste, no, mali din to eh. Sabihin mo, wala na talaga kayong magagawa. No, dahil kahit anong gawin nyo, kahit gamitin nyo pa lahat ng mga impluwensya nyo dito sa Pilipinas, hindi na po talaga kaya na pauwiin si Tatay Diggs mo. Diyan na talaga tatanda yan. Maliban na lang kung ma-dismiss yung kaso niya. Pero malabo Baste eh. May additional pa ngayon na 300, no? 300 na mga titistigo laban sa kademonyohan ni Tatay Diggs mo. Kaya medyo magdasal na lang kayo, at ihanda nyo na lang kung saan nyo ihihimlayan si Tatay Diggs nyo. Kaya panigurado, dyan na po yan aabutan, mga kababayan, ng kanyang panahon. Real talk lang, mga kapatid. Sa edad ni Digong ngayon, nako, mga kababayan, hindi na po magtatagal yan. Lalo na't wala siya sa Pilipinas. No? Kumbaga, mga kapatid, yung kanyang katawan nahihirapan ngayong mag-adjust sa panahon. No, at lalo na itong si Digong mapili din sa pagkain di umano. Di ba? Kaya nangangayayat siya. Ngayon mga kababayan, sa madaling sabi, manghihina itong katawan ni Tatay Diggs niya. No, at dahil diyan, mapapaaga, no, yung itong pamamahinga ni Tatay Diggs niya. Sa dami ng kaso na kinakaharap ngayon ni Duterte, mga kapatid, ako naniniwala na nasa mga 0.000.1 yung chance ni Tatay Diggs niya na makalaya. Sobrang layo, mga kababayan. Kahit sabihin natin maging presidente si Sara, hindi mapapauwi ni Sara si Digong. Kailangan niyang girahin ng ICC, mga kapatid, no, para mapauwi niya itong kanyang ama. Wala, mga kababayan, kahit maupo pa si Sara, no, hindi kayang pauwiin ni Sara Duterte itong si Duterte dahil wala na po sa jurisdiction ng Pilipinas. Uulitin ko, no, wala na po sa jurisdiction ng Pilipinas ang ICC. Ang nasusunod ngayon, desisyon na po ng ICC. Yun po ang totoo dyan, mga kababayan. Tuloy. Ang turf war issue ni Torre at Interior Secretary John Vic Remulla na unang binalita ng Billionario News Channel. Kaya hindi umano diversionary tactic ang pagsiba kay Torre para matabunan ng flood control scandal. Mas more on tingin ko talaga Hindi naman talaga diversionary tactics yan. Kahit hindi ako naniniwala na diversionary tactics lang ito ng gobyerno na para pagtakpan itong nagsisulputan ngayon na mga na mga issue sa flood control. Walang ganun, mga kapatid. Yan po talaga ay biglaan lang issue. Dahil biglaan lang din, no, yung pagkasibak kay General Torre. 'Di ba? Walang ni sino man sa atin, mga kapatid, ang inakala na matatapos, no, noong nakaraang araw yung panunungkulan ni General Torre, no, bilang PNP chief. Biglaan lang yun lahat, mga kababayan, at dahil yun sa pagiging ganid ni Remulla. Hindi lang pumirma si Torre sa mga hinihingi niyang dokumento na kailangan pirmahan ni Torre, no? Nagwala si John Vic. Tigas ka, sibakin kita. Sinibak, ura-urada, mga kapatid. No, natanggal sa posisyon itong si General Torre. Tuloy. internal conflict yan kay Torre.
Di sila nagkakasundo kasi nagsimula na yun nung kay Remulla, di ba? Nagkakasagutan sila. Sa madaling sabi kasi mga kababayan, naghahari-harian ngayon si John Vic Remulla, no, diyan sa kanyang mga nasasakupan. Yun po yun mga kapatid. At yung mga opisyal na hindi umaayon sa kanya, sibak. Sibak agad mga kababayan. Syempre ang Pangulo, no, nagre-relay na lang din ang Pangulo ngayon dito kay Remulla. Dahil sa sobrang dami ng ginagawa niya, ang daming mga backlogs ng Pangulo ngayon na binabalikan talaga yan, literal mga kapatid. No? Wala na siyang panahon na siyasatin pa to. Ano bang nangyayari dyan sa PNP at Napolcom? Bakit nagkakaganyan kayo? Wala na mga kababayan. No? Tumatanggap na lang ang Pangulo niya ng update. Anong update dyan, John Vic? Kamusta na kayo dyan? Eto, Mr. President. Matigas ang aso mo. Di ba? Tinawag niyang aso si Torre mga kababayan, di ba? Ayun, baka ginanon niya si President BBM. Sorry. Matigas ang ulo ng aso mo, Mr. President. Kailangan nang sibakin to. Hindi marunong kumilala kung sino yung nag-uutos sa kanya. Siyempre, dahil ang Pangulo, pagod na, no? Stress na yung kanyang ulo. Sige, bahala ka na. Anong gusto mo dyan? Gawa ka na lang ng mga kuhan dyan, order. Pipirmahan ko na lang. Hindi, tumaas ang kilay ni John Vic. Yun ang gusto ko. Patay ka ngayon sa akin, Torre. Matigas ka. Ayaw mo sumunod sa akin, sibak ka ngayon. Di sinibak niya si Torre, mga kapatid. Nawawa, Nawawa talaga si General Torre, mga kababayan. Pero tingnan nyo, no? Halos buong bansa ngayon, mga kapatid, ang simpatya nandyan po kay General Torre. Itong si John Vic, mga kababayan, tingnan nyo mga comment section ngayon sa mga bawat pahayagan, mga kapatid. Talagang binibira siya, no? At binabalahura itong si John Vic ngayon. Lalo na pumutok tong isang balita na di umano dahil pala sa pera, mga kapatid. Kung kaya't sinibak ni John Vic itong si General Torre. Tuloy. Hindi mo naman din masasabi na diversionary tactic because the president himself ay ginagamit na yung flood control projects na PR niya. Isa din to. Ano ginagamit na PR? Nagiging honest lang ang Pangulo. 'Di ba? Nagiging honest lang siya. Na kung saan aminado siya na sa ilalim na kanyang administrasyon ngayon, marami talaga ang mga korap na opisyal. Hindi ginagawang PR yan ni President BBM. No? Talagang gustong resolbahin ng Pangulo yan dahil alam ng Pangulo na apektado na itong kanyang administrasyon. 'Di ba? Gustong linisin ng presidente itong issue na ito, gusto niya mapanagot yung mga taong involved dito. Kanya nga lang, syempre, may due process tayo. 'Di ba? Hindi naman tulad sa ama mo, no? Hindi naman tulad sa ama mo mag-isip itong si President Marcos na basta-basta na lang ipapagorgor yung mga kumakalaban sa kanyang administrasyon. Palibasa kasi yung ama mo dati, no? Walang kinikilalang due process, 'di ba? Kung ano yung sa tingin niya mali, no? At kinakalaban itong kanyang administrasyon, talagang may paglalagyan agad. Ang Presidente Marcos ngayon, 'di ba, dinadaan niya sa due process. Pero I do believe, mga kapatid, na itong si President BBM, no, kung siya lang talaga ang masusunod, kung wala lang talagang tinatawag na due process, no, talagang matagal nang naipakulong itong mga korap na mga opisyal. Pero syempre, kinikilala at nire-respeto ng presidente yung ating konstitusyon, no, na nagluklok sa kanya diyan po sa Malacanang. Kailangan may due process, mag-due process tayo. Pero sisiguraduhin ko sa inyo, hindi matatapos, hindi ako aalis, no, sa pwesto ko as president na hindi napapanagot yang mga hinayupak na yan. Ito naman kay Basti, mga kapatid, misleading. Ginagawa ng PR ng presidente itong mga flood control, kaya hindi daw diversionary tactics ito. Bobo ka ba? Ama mo lang, no? Yung gumagawa ng ganyan. Pero yung Presidente Marcos, hindi gumagawa ng ganyan. Kasi kung gugustuhin lang ng Pangulo gawin yan, nako. Kayang-kayang gawin ni Presidente Marcos yan. Pero wala no? May respeto ang Presidente Marcos, mga kapatid. Naniniwala siya sa ating saligang batas kahit ito po ay butas. Sorry real talk lang. Butas talaga ang batas ng Pilipinas. Tuloy. Sir, I think it's blowing up on his own face right now. Sa kanyang unang public appearance sa kamera para umano batiin ang kaarawan ng kaibigan, hindi na naka-PNP uniform ang 4-star general. Pero wala raw siyang sama ng loob
o tampo kay PBBM. Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Tumanggi Wala naman talaga siyang dapat ikatampo kay President Marcos dahil okay sila eh. No? Okay sila mga kapatid. Dito siya may problema kay John Vic Remulla. Dahil itong si John Vic mga kababayan, ito yung naghahari-harian sa kanilang departamento. Oh. Gusto kasi ni John Vic, no, yung pagtingin ni Torre sa presidente, dapat ganun din ang pagtingin ni Torre sa kanya. Diba? Gusto niya, sinasaluduhan din siya ni Torre kahit mali na yung pinapagawa niya mga kababayan. Oh, dito nangangalingasaw na ngayon mga kapatid itong kahayupan ni John Vic Remulla. Kaya madudurog talaga itong si John Vic ngayon. Yung mga sigaw ngayon ng taong bayan mga kababayan, dapat si John Vic, ang mag-resign, hindi si Torre. Oh. Yan mga kapatid, isang indikasyon yan, na marami talaga ang nasaktan mga kababayan dito sa ginawa ni John Vic Remulla na kung saan mga kapatid talagang napaka makasarili mga kababayan, iyakin sa lahat ng iyakin. Hindi lang nakuha yung kanyang gusto, nagwala. Di ba? Napaka-unfair mga kapatid para kay General Torre na ganun-ganun na lang siya sinibak mga kababayan dahil hindi niya sinunod itong kagustuhan ni John Vic Remulla. Mukhang pera din pala ito si Remulla mga kababayan. No wonder kung bakit nalilink dati itong kanilang lugar na meron di umanong Pogo Hub. I doubt lang mga kapatid parang there is something fishy. Tuloy. Hindi muna siyang magbigay ng detalye kung ano ang susunod para sa kanya. Sa isang panayam, inamin ni Remulla na pinayuhan niya ang Pangulo sa mga alingasngas sa opisina ng Chief PNP. Pero bukod sa simpleng turf war, may lumulutang din na Pinayuhan mo ba talaga o dinemonyo mo? Dinemonyo mo. Sinamantala mo, yung presidente na kung saan sobrang stress siya ngayon sa mga nangyayari ngayon sa DPWH. Sinamantala mo. Oh, mahina si BBM ngayon. Stress na stress yan. Hindi yan basta-basta nag-i-evaluate. Aasa na lang sa akin yun. Kung anong sasabihin ko, yun na rin susundin yan. Eto na yung pagkakataon. Patay ka sa akin ngayon, Torre. Mr. President. Ano to? Yung aso mo, matigas ang ulo eh. Siyempre, tinanong siya ni Presidente Marcos ngayon, ano ba ang desisyon mo? Sabi ni Remulla, I highly suggest, Mr. President, sibakin na yan. Doon na mga kababayan, sinibak si Torre. Dagdagan mo pa, sulsulan pa ni Aimee. Ang nagsulsol kay PBBM, itong si John Vic. Ang nagsulsol kay John Vic, itong si Aimee. Sibakin na natin yan. Wala naman pakinabang yan eh. Ang dami ng mga atraso sa amin yan. Pinagtulungan nila si Torre mga kapatid. Kaya nasibak yung tao. Tuloy. na issue ng insubordination dahil tumanggi umanong pumirma si Torre Eto na. sa isang accomplished request para sa deal na 8 billion peso funding for arms procurement. Nako. Arms procurement mga kapatid Sabi ni Torre kasi dyan mga kababayan, pagdating sa issue na yan, hindi dapat pumapasok sa mga ganyang bagay ang PNP, Kasi hindi naman para sa atin yan eh. Para naman yan sa AFP. So bakit pipirma ako dyan sa mga hinihingi mong pabor, Mr. Remulla? Nagalit si John Vic mga kapatid. Ito daw yon yung pinaka-totoong dahilan mga kapatid sa likod ng pagkasibak ni General Torre. Dahil ayaw daw pirmahan ni General Torre itong dokumentong ito na hinihingi ni Remulla na pirmahan niya. Dito daw nagwala si Remulla mga kapatid. Matapos tumanggi si Torre pirmahan ito, sinibak niya. Ang gusto kasi mangyari ni Remulla, yung dapat yung nauupong PNP chief diyan, pipirma dito. Kaya pag pinirmahan ito mga kapatid ni sino ba yun? Nartates. Mahirap kasi i-memorize yung pangalan ng lintik na yun eh. 'Di ba? Pag pinirmahan ito ni PNP chief natin ngayon mga kababayan, alam na. Alam na. Talagang in good terms sila at abot langit, abot tenga yung ngiti ni Remulla dito. 8 billion. Come to daddy. Request para sa deal na 8 billion peso funding for arms procurement.
Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng Billionario News Channel, ang paninindigan dito ni Torre, isang civilian agency ang PNP, kaya ang pagbili ng 80,000 unit ng assault rifle ay dapat para sa AFP. Oh, alam na mga kapatid. Oh, minaliwanag ni Torre, hindi tayo dapat nakikisali sa mga ganyan. Hindi tayo dapat nagdidemand ng mga ganyang budget dahil hindi naman tayo part ng Dapat niyan sa AFP lang 'yan. No? ang mga police kasi is civilian force 'yan. No, hindi tayo dapat pumapasok sa mga ganyang mga request ng mga budget na 'yan. Siyempre mga kapatid, ang pinapangalagaan ni Torre na hindi madamay sa issue ng corruption itong departamento ng PNP. 'Di ba? Pinapangalagaan niya ang pangalan ng PNP. Pero itong si Remulla pinipilit. O, pirmahan mo na kasi to, ba't ba ang tigas mo? Pag di mo pinirmahan to, talagang sisibakin kita. Sabi ni Torre, bahala ka. O, ayun, sinibak niya si Torre, mga kababayan. At least, no, kahit paano mga kababayan, umalis si General Torre na malinis ang pangalan ng PNP. Walang walang bahid ng kung anumang mga corruption. Yun ang importante dyan. Ngayon, kung sakali man mga kapatid magkanda leche-leche ang PNP ngayon, no, ang dapat sisihin dyan, itong si Nartates. Tama ba? Nartates mga kapatid. Siya dapat sisihin dyan. Kasi panigurado, pipirmahan ni Nartates to mga kababayan. Pag yan pinirmahan ni Nartates mga kapatid, bahala kayo dyan. Diba? Magbilangan na lang kayo magturuan na lang kayo kung sino yung nagbulsa sa 8 billion na yan pagdating ng araw. Dalay. Dahil dito, tuluyan na umanong nabwisit ang nagtutulak ng deal na si SILG. Oh. Nabwisit na si Kwan mga kapatid, itong si SILG. Tigas mo ha. Talagang pinapahirapan mo ko, Torre ha. Dapat ka na talagang sibakin. Hindi ka marunong sumunod eh. Oh. Mga kababayan, nasa balita na nabwisit mga kapatid si SILG dahil ayaw niyang pirmahan, no, or ayaw pirmahan ni General Torre yung hinihingi ni SILG na 8 billion. Bakit kaya hindi na lang ikaw ang pumirma niyan, SILG? Total, ikaw naman yung may gusto niyan eh. Oh, bakit kailangan mong idamay si Torre? Para ano? Para pagka nagkabukingan, no? Pagdating ng araw, kung halimbawa nagkaroon ng corruption diyan, no? Si Torre ang ididiin mo. Oh. Akala niya kasi mga kababayan, itong si Torre uto-uto. Ngayon, sinuwag siya ni Torre mga kababayan. Hindi niya alam na maprinsipyong tao itong si General Torre. Kaya sa sobrang inis niya, sa sobrang galit niya mga kapatid, sinibak na lang niya si Torre. Kahit dyan man lang, makabawi siya kay General Torre. Talay. At nagresulta sa 85 days lang na pag-upo ni Torre bilang Chief PNP. Kita nyo? Yan daw mga kapatid. Ayon sa source ng Billionario News Channel mga kababayan, ito talaga ang totoong dahilan, no, kung bakit sinibak si General Torre, dahil hindi nakuha ni Remulla yung kanyang gusto. Diba? Pera mga kapatid. Pera ang issue kung bakit sinibak si Torre. Pera at impluwensya ni Amy. Yun yung mga dahilan kung bakit nawala kay General Torre yung posisyon as PNP chief. Biruin mo, lahat ng mga kulay ng politika mga kapatid, pinupuri si Torre maliban na lang dito sa mga DDS ha. Pinupuri si Torre mga kababayan dahil nakita nila na magaling to. No, magaling itong PNP chief na ito. Lalo na mga kapatid, noong pinakulong niya itong si Digong. No, didami talagang humanga dahil si Torre pa lang ang kaisa-isang pulis mga kababayan na kayang sigawan mga kapatid, si former President Duterte. Sa buong buhay ni Digong mga kababayan, wala pang ni isang general mga kapatid ang sumigaw kay Digong. Si Torre lang mga kababayan. At arisgado si Torre na damputin itong si Digong. Diba? Kung makikita nyo yung time mga kapatid na inaaresto si Digong, talagang dinidiretso niya, dinuduro pa nga niya si Digong mga kababayan eh.
Oh, si Torre lang yung may guts mga kapatid na gawin yan. Kaya maraming humanga sa kanya dahil sa ginawa niyan yan mga kapatid. No? Tapos ngayon bigla na lang sinibak, no, na hindi malaman kung ano yung totoong dahilan. O eto, lumabas na ang totoong dahilan. Pera mga kapatid. No, pera po mga kababayan ang totoong dahilan kung bakit sinibak si Torre sa pwesto. Grabe. Gaya sabi ko sa inyo, pag pera na talaga mga kababayan, ang tao talagang natitemp yan. O ito si Remulla, mga kapatid, sumisimple pa eh. 8 billion eh. Hindi naman pala dapat na nakikisali ang PNP niyan. Tapos gusto mo ipilit yung 8 billion na yan. Para ano? Pambili di umano yata ng armas. Oh. Di ba? Napaka-kuan mo talaga, Remulla. Hindi na ako magtataka pagdating ng araw, masasangkot ka sa mga tawag to, sa mga corruption issues. Dahil dito pa lang parang natutunugan ko na eh. Sorry, Secretary pero the way na naiintindihan ko itong balita na ito, parang ganun ka eh. Sorry po talaga, Mr. Secretary. No? Yun po talaga yung tingin ko sa inyo. Kaya sana po magdahan-dahan naman kayo sa susunod. Diba? Para hindi kayo mahalata. O, biruin nyo, lumabas ang balita na dahil pala dyan sa pera na yan, yung 8 billion na yan, kaya nag-init ang ulo mo, nagalit ka kay Torre at sinibak mo siya. Oh, booking ka na, Mr. Secretary, Mr. SILG. Opo, tuloy. Sinalo niya ito mula sa 2 beses na nagkaroon ng term extension na si Police General Romel Marbil. Oh, ibig sabihin, si Marbil din pala mga kababayan, palihim din palang kinakastigo nitong ni SILG. Tama ba, SILG? Basta correct nyo na lang ako mga kapatid. Oh. Si Marbil din pala mga kapatid, nag-suffer din pala dito sa kamay ni SILG. Diyos ko po. Ibig sabihin mga kababayan, naghahari-harian talaga itong si Remulla. No? Gusto niya mga kapatid, lahat ng nasa baba niya lumuhod sa kanya. Hindi rin makapal ang pes ni SILG Oh, presidente lang dapat ang sinasaluduhan ng PNP chief, hindi ikaw. Pero sa balitang ito lumalabas dito na kumbaga gusto mong pumantay sa presidente. Gusto mo itong PNP sumaludo sa iyo. Diyos ko po. Malas mo, hindi ganun si Torre. Pero ganun pa man, may 2 na biktima ka na pala. Si Torre at itong si Marbil. No? Ito din pala ang dinanas mga kapatid ni General Marbil bago po siya mapalitan ni General Torre. Tuloy. Ayon naman sa isa pang source ng Billionario News Channel, minsan nang naitsupwera si dating PNP Chief Marbil nang hindi ipinaalam sa kanya ni Remulla at nooy second top cop pa lang na si Nartates ang scripted na umano'y pag-rescue sa 14-year-old Chinese student na hinihinalang na-kidnap. Nako mga kapatid. Oh, ano to? Diba? Ang ginagamit ni Remulla ngayon na rason mga kababayan kung bakit nila sinibak si Torre is that binaypas daw mga kapatid ni Torre itong Napolcom noong mag-promote siya ng ilang official at i-demote niya mga kababayan itong mga general na alaga ni Jaime Marcos. Oh, binaypas daw mga kapatid. Yun yung ginagamit nilang rason ngayon. Pero ito mga kababayan, lumabas ang balita mga kapatid na maging itong si SILG natin ngayon at itong si Nartates na kusan, ito yung PNP chief natin, binaypas din pala noon mga kababayan si General Marbil noong inilunsad nila itong fake rescue di umano sa isang batang Chinese. Nako, mga kapatid. Dapat yata palitan na rin itong si itong si Remulla, mga kababayan. Ewan ko lang kung kayang palitan ito ni PBBM. Kasi sa pagkakaalam ko may utang na loob din yata dito si President BBM, mga kapatid. Pero ganun pa man, kung titignan natin si Singson nga malaki nga pagkakautang na loob ng presidente noon ayon kay Singson pero initsapuhera nga siya ni President BBM
No? Kaya walang rason para hindi i-chapuera mga kababayan or hindi si bakin ni President Marcos itong si Remulla. Nako, pero inyo mga kapatid, may fake na operation daw ito, no, na isinagawa si Remulla at itong si Nartates. No, pinalabas nila na legit yung operation kung saan nag-rescue sila ng batang Chinese, pero yun pala mga kababayan, scripted. Balikan naman natin. Napakagandang balita to At nooy second top cup pa lang na hindi ipinaalam sa kanya ni Remulla at nooy second top cup pa lang na si Nartates ang scripted na umano'y pag-rescue sa 14-year-old Chinese student na hinihinalang nakidnap. Nako. Hinihinadang nakidnap, scripted, ibig sabihin padabas lang. Paano yan? Remulla. Ano to? Lumabas na yung baho mo. Nako. Tuloy. Kept in the dark at hindi rin umano ipinaalam kay Marbel ang Anson Ke kidnap for ransom at murder case hanggang lumabas na ito sa balita. Naulit raw ito ngayon sa pagsibak kay Torre na ayon sa aming source ay nagpapakita kung gaano kalawak ang kapangyarihan ni Remulla at Nartates. Nako. Napagkaisahan pala mga kababayan itong si General Torre kung ganon. Kaya naman pala mga kabatid, no? Kaya naman pala ito pala si Remulla, maliban sa political ties, ito si Juan pala, itong si Nartates mga kapatid, maliban sa kanyang political ties kay Amy Marcos, may political ties din siya mga kababayan dito kay Remulla. At ang mas malupit pa doon, nagsasagawa na sila ng mga operations mga kapatid na walang kaalam-alam yung PNP chief. Biruin mo yan. Tapos ano tong huli? Ulitin nga natin. Hindi ko maintindihan to Ito mga babayan expose po ito mga kabatid. Nakatagong baho ito ni Remulla at ni Nartates mga kababayan. Merong mga hokus-pokus talaga na nangyari dito mga kabatid. Ito, pakinggan nyo. Kept in the dark at hindi rin umano ipinaalam kay Marbel ang Anson Ke kidnap for ransom at murder case. Nako. May PNP chief mga kabatid. Tapos hindi pinaalam itong lakad nila na ito. No? Itong tawag nito operation. 'Di ba? Ay nako, marami pa namang nagtatanggol sa iyo ng mga vloggers diyan Remulla. No? May mga nagsasabi diyan, binipilit daw pinag-aaway, no? Itong si General Torre at itong si Remulla. Paano niyo sasabihin yan ngayon? Eto na lumabas. Mga kabatid, sumingaw ang baho ni Remulla. Ako nag-no comment na lang ako nung kahapon yata yun, nung mapanood ko yung ibang mga vloggers, mga kabatid, na nagsasabi na pinipilit daw pag-awayin si Remulla at itong si General Torre kahit wala naman daw dapat pag-awayan. What do you think of this issue? Hindi ba talaga dapat pag-awayan, no? Kumbaga mga kababayan, no, itong si General Torre, pangalawang biktima na pala ito ni SILG. Ang unang kinastigo ni SILG, si Marbel. Di ba mga kapatid? Lumabas na ang baho ni Remulla mga kababayan. Ganito pala mga kapatid, katarantado itong si Remulla. Diyos ko po. Tuloy. Hanggang lumabas na ito sa balita. Naulit raw ito ngayon sa pagsibak kay Torre na ayon sa aming source ay nagpapakita kung gaano kalawak ang kapangyarihan ni Remulla at Nartates. Nako. Gaano kalawak ang kapangyarihan ni Remulla at Nartates. Kumbaga mga kababayan, tinira nila patalikod pala talaga itong si General Torre. 'Di ba? Pinagkaisahan nga.
Ay, Diyos ko po. Nung mga unang content ko mga kapatid patungkol sa issue na ito, yun na talaga ang hula ko pinagkaisahan itong si General Torre. Ginapang yung posisyon ni General Torre. And parang lumalabas dito ngayon mga kababayan na parang tama nga yung mga sinabi ko noong mga naunang video ko patungkol sa isyong ito. Na pinagkaisahan si Torre. Ito malawak daw ang impluwensya at kapangyarihan ni Nartates at tawag nito ni SILG nila. Ay nako. Nawalan ako ng sasabihin mga kapatid. 'Di ba? Nakakalungkot mga kababayan na nangyayari ito ngayon sa ilalim ng administrasyon ni PBBM. Mga kapatid, pinagtatawanan tayo ngayon nitong mga kritiko ng gobyerno. Bakit kamo? Mga kababayan, tingnan niyo itong mga iskandalo na ito ngayon na nangyayari. At ito pa, may lumabas pa mga kapatid na isang balita. Na di umano mga kababayan, panahon pa pala ni Marbil, ginagawa ni Remulla at Nartates itong mga ganitong pananabutahe. Pananabutahe na to mga kapatid sa nakaupong PNP chief 'Di ba? Nagsimula pa pala itong mga kababayan sa panahon pa ni General Marbil. Ibig sabihin, kung hindi lang siguro in-extend ni President BBM yung posisyon ni Marbil, matagal na pala talaga sigurong nasibak itong si General Marbil. Ngayon, yung ginawa nila kay Marbil noon mga kapatid, ginawa din nila ngayon dito po kay General Torre. Biruin nyo kung gaano kahayop tong si Remulla at si Nartates. I'm sure involved si Aimee dito mga kababayan. Bata ni Aimee tong si Nartates Panigurado, may alam si Aimee dito. Kaya malakas ang loob ni Aimee na pagbantaan din si Torre. Kasi kung titingnan natin yung time frame, matapos pagbantaan ni Aimee si Torre, ilang araw lang ang lumipas, nasibak mga kapatid si General Torre. Tapos sasabihin ni Aimee na hindi daw niya alam na ganun ang mangyayari. Diyos ko po. Ano pang sabi ni Aimee? Kasi daw si General Torre hindi marunong sumunod sa utos, hindi marunong magbusina, hindi daw niya nirerespeto itong kanilang boss. 'Di ba? Yun yung sabi ni Aimee nung nakaraang video mga kapatid, 'di ba? Balikan niyo 'yon. Sabi ni Aimee, syempre may boss tayo na dapat na ginagalang, kinikilala. Sino bang tinutukoy doon ni Aimee mga kababayan? Hindi ba si SILG? So sa madaling sabi mga kapatid, may alam din dito itong si Aimee. Well, mga kababayan, marami na rin naman talaga mga kinasasangkutan itong si Aimee mga kapatid na mga katarantaduhan. Yung ibang mga ginagawa ni Aimee, binisto din ni Maharlika. 'Di ba? Naisiwalat din dun sa vlog ni Maharlika na ito pa lang si Aimee, siya pala ang sinasabing puting ahas ni Maharlika. At siya din ang nasa likod ng pagpapakalat di umano ng mga malalaswang larawan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ganun kademonyo mga kapatid itong si Aimee. Idagdag nyo pa itong si Remulla. Sila mga kababayan ang sumisira literal sa administrasyon ni PBBM. Sila ang nagiging dahilan kung bakit pinagtatawanan ngayon ng mga kritiko ng administrasyon itong si President Marcos. Diyos ko po. Ay, meron pa ba? Wala raw kontrol si PBBM sa sarili niyang gabinete at nagpaka-kingmaker si Remulla sa ibabaw ng chief PNP. Pwedeng sabihin natin tama yon mga kapatid. Na walang kontrol ang mahal na Pangulo. Kasi kung control pa ito ng Pangulo mga kababayan, walang ganitong nangyayari ngayon. Walang paghahari-harian na ginagawa itong si Remulla.
Pero dahil, syempre mga kapatid, sobrang stress na ang presidente, hindi nyo naman masisisi si PBBM dahil unang-una may edad na yan Di ba? At ang daming mga kontrobersya na kinakaharap ang ating Pangulo. No? Ang daming problema. Merong China. No? Syempre mga kapatid, ang pagiging presidente kasi, hindi po yan katulad sa pagiging mayor, pagiging gobernador, pagiging congressman. No, na kung saan selected lang yung hawak mong area. Ang pagiging presidente buong Pilipinas, no, ang ino-operate ng isang presidente, mga kapatid. Kaya dahil na rin siguro sa edad ng ating mahal na pangulo, no, yung ibang mga gawain sa gobyerno, inaasa na lang talaga niya dito sa kanyang mga appointed na mga officials. Ngayon, hindi na rin nasusupervise ng presidente, no, itong mga opisyal niya kung umaabuso na ba o hindi, mga kapatid. Kaya ang nangyari ngayon, lumalabas na walang control si PBBM sa kanyang administrasyon. And I do believe that, mga kapatid. Dahil dito pa lang sa flood control, talagang halos naubos na ang oras ni President Marcos dito at kailangan talaga maging hands-on din siya dito, mga kapatid. No? Dahil hindi niya pwedeng ipagkatiwala ito sa mga ibang sangay ng gobyerno dahil alam niyo naman, mga kababayan, na mayroong mga kuntsabahan na pwedeng mangyari dito para mapabilis, no, yung paglinis dito sa anomalya na nangyayari ngayon sa DPWH. Pag hindi si President Marcos ang hahawak niyan, no, at iasa niya dito sa mga nasa baba na naman niya, mga kapatid, magsisinyasan lang yan. Kompanyero, no, alam mo na kung anong gagawin mo. 'Di ba? Para hindi ako madamay diyan. Hindi na mapapanagot ng presidente yung mga totoong salarin dito sa isyong ito. Kaya kailangan talaga mag-hands-on ni President Marcos sa issue muna na to. And yun na nga, mga kapatid, syempre pagod, no? 24/7 nagtatrabaho ang presidente. Makakapag-isip ka pa ba, mga kababayan, kung ano yung dapat mong gawin o ano yung dapat mong gawing desisyon? Tulad dito sa issue ni Torre, syempre, tinanong na lang ni President Marcos, sensya ka na, John Vic, medyo pagod ako ngayon. Ano bang balita dyan? Mr. President, itong aso mo, ayaw sumunod. Diba? Sige. Kung ano yung desisyon mo, yun na rin yung siguro desisyon ko. Ngayon, sabihin mo kung ano yung desisyon mo. Diba? Kaya sabi ni Juan kanina, ni John Vic, na tinanong niya ang presidente kung ano yung desisyon ng presidente. So, parang gano'n yung nangyari, mga kapatid. Anong desisyon mo, John Vic? Sibakin. Sige, sibakin natin. Di ba? Sabi mo yun may tiwala naman ako sa'yo Sa madaling sabi, mga kababayan, tinitake advantage din nito mga hinayupak na ito, yung kalagayan ngayon ng presidente na kung saan, mga kapatid, no, sobrang stress ang mahal na Pangulo natin sa kaka-backlog dito, mga kababayan, sa mga flood control projects. Natututukan nga ng presidente itong flood control. Dito naman sa ibang ahensya ng gobyerno natin, hindi niya masyadong na-focus itong kanyang sarili. Dahil hindi na, nag-iisa lang ang presidente. Alam naman, dipahan niya lahat yan. Diba? Alam naman, dipahan ng Pangulo yan. Talagang lalabas talaga, mga kapatid, na walang control ngayon si PBBM sa kanyang gobyerno dahil nauubos na yung oras niya Diba? Stress na rin. Idagdag mo pa, mga kapatid, na naghahanap si Presidente Marcos ng mga proyekto niya na pwede niyang ipagmalaki. Diba? Isa yan Dahil nakakahiya, mga kababayan, sa part ni President BBM na matatapos itong kanyang administrasyon na wala man lang siyang achievement na pwedeng ipagmalaki. Kaya ang Pangulo ngayon, no, talagang inuubos niya itong kanyang oras sa pag-iikot, mga kapatid, sa iba't ibang parte ng ating bansa para lang maayos itong mga issue na ito. And nangako naman siya na bago matapos ang kanyang administrasyon, no, talagang pananagutin niya itong mga lintik na mga magnanakaw sa ating gobyerno. Ay nako, nakakalungkot, mga kababayan. Anyway, mga kapatid, mapunta pa ba tayo dito sa pangalawang video natin? Anyway guys, 3 minuto lang naman itong video na ito. So ito na nga, mga kapatid, mga kababayan.
Ay, Joel Villanueva mga kapatid, nilaglag po, no? Base sa bidyong ito, nilaglag po ni Alcantara na ito pa lang si Joel Villanueva mga kababayan. No? Napakaharot pala nito mga kapatid pagdating po sa mga budget. Dahil sabi ni Alcantara mga kapatid, ito pa talagang si Villanueva ang nanghaharot sa kanya kung ano nga ba, magkano nga ba yung mga budget para dyan sa mga nasabing proyekto. Another leak video mga kapatid, no, ni Alcantara na kung saan dawit na naman si Villanueva. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag niyo po sana kalimutang i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So eto guys, panoorin na natin ang balitang ito at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Skandal. Isa na namang video ang lumutang sa tila ugnayan ni na Senador Joel Villanueva at controversial District Engineer Henry Alcantara. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Itong si Alcantara, multo talaga ito ni Villanueva Ito talaga mga kapatid, ang magmamansya sa pangalan ni Villanueva. Dahil lahat ng kapalpakan ni Alcantara mga kapatid, nakaw, damay si Villanueva. O eto, another video, nag-leak na naman, dawit na naman si Villanueva. Diyos ko po, talay. Hindi lang po bilang district engineer. Yan ang throwback video ng talumpati ni Nooy DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa inaugurasyon ng pagsasaayos ng Bambang Bridge sa Bocaue, Bulacan at ng bagong Pagoda View Deck. Dito, ikinuwet. Ito mga kapatid, ang pinag-uusapan dito hindi flood control kundi ito mga tawag nito mga bridge na mga proyekto ng ating gobyerno. And dito mga kababayan, meron ngang isiniwalat dito itong si Alcantara mga kapatid kung saan dawit si Villanueva. Tuloy natin. Ito ni Engineer Alcantara ang pangungulit sa kanya ni Senator Joel Villanueva para sa kakailanganing budget upang maayos ang tulay at maitayo ang view deck sa tabi nito. Nako. Si Senator Villanueva mga kapatid ang nanghaharot kay Alcantara kung magkano nga ba ang kailangan nyo, engineer. Mga kababayan, talagang sinungaling itong si Joel. Sabi niya, hindi daw niya kakilala, hindi daw niya ka-close. Pero ano sabi ni Alcantara dito? Nako, hinaharot siya ni Villanueva pag usapang budget na mga kapatid. Villanueva, Joel, paano mo to sasagutin ngayon? Ang dami nyo nang pinagsamahan pala talaga ni Alcantara. Paterilo, couple watch. Parehong tag 11 million yung presyo. Inay ko po. Paano mo to ipapaliwanag ngayon, Joel? Si Alcantara, nilalaglag ka Nag-leak na naman yung video ni Alcantara. At dawit ka na naman dito. Malaki talaga ang posibilidad na damay ka sa issue ng flood control dyan sa lugar nyo sa Bulacan na kung saan gentleman ka from Bulacan. Malaki ang chance sa damay ka talaga dahil itong si Alcantara bukang bibig ka. Nung nakaraang video naman na kumalat, bukang bibig mo na naman si Alcantara. Tama ba yung Tagalog ko? Inaantok na kasi ako. Pagpasensyahan nyo ng mga kapatid diba mga kababayan? Nung nakaraan, proud na proud si Villanueva. Tinawag man niyang guwapo, itong si Alcantara. Ngayon mga kapatid, si Alcantara na naman. Hinaharot daw siya ni Villanueva. Engineer, magkano ba budget dyan? Makita naman natin kung ma-estimate natin kung magkano yung mapupunta sa atin. Para naman may pambili ka ng panibagong sneakers mo from Louis Vuitton. Grabe mga kapatid, ganito ka balahura itong mga animal ito. Tuloy. District Engineer Henry Alcantara sa inaugurasyon ng pagsasaayos ng Bambang Bridge sa Bocaue, Bulacan at ng bagong Pagoda View Deck. Dito, ikinuwento ni Engineer Alcantara ang pangungulit sa kanya ni Senator Joel Villanueva para sa kakailanganing budget upang maayos ang tulay at maitayo ang view deck sa tabi nito.
Alam niyo mga babayan, ang pinapakita lang dito sa bidyong ito na may malalim na ugnayan si Villanueva at si Alcantara. Although wala naman siguro napabalita na may nangyaring corruption dito, pero ang nai-establish lang dito mga kapatid is that talagang konektado si Alcantara at si Villanueva. At itong si Alcantara sangkot sa malakihang korupsyon na nangyari sa mga flood control projects dyan sa Bulacan. Established na mga kapatid na meron nga silang common denominator. Meron nga silang connection dalawa. Diba? At yun po ay dahil sa budget. Tapos si Villanueva, grabe kung magmalinis mga kapatid noong nakaraang Blue Ribbon Committee hearing. Na para bang wala siyang kaalam-alam kung anong nangyari sa kanyang lugar. Yung pala, district engineer kakilala mo. How come na hindi mo alam na nagkakaroon na dyan ng korupsyon? Noong unang banat ko pa lang dito kay Villanueva, mga kababayan, yun na talaga yung pinagdidiinan ko eh. Diba? Gentleman ka from Bulacan, tapos wala kang alam kung ano ang nangyayari dyan. Hindi ka man lang nagtanong, bakit ganito, bakit substandard? Diba? Tapos ngayon lumalabas dito, Diba? May connection kayong dalawa. Para kang haliparot nga eh. Tanong ng tanong. Diba? Magkano ba budget? Engineer? Inuubo na ako, Basic. Ay, nako. Dito mga kababayan, makikita natin, anak ng, tawag nito, anak ng pastor na nagtuturo di umano ng katotohanan na naaayon sa Biblia. Pero mga kabatid, ano to? Joel, di ba? Iyakit, balat sibuyas pa naman yung hayop na yan, ano? Pagka pinag-uusapan siya, umiiyak agad. No, nagpaparinig agad mga kapatid doon sa mga tumitira sa kanya. And yet mga babayan, patuloy yung paglabas ng mga ebidensya, no, na connected talaga siya dito sa pinaka-corrupt na district engineer sa Bulacan. Di ba? Huwag ka sana maging balat sibuyas, Senator Joel. Dahil kami, no, kaming mga bumabatikos sa'yo, syempre hindi maganda yung nakikita namin dito eh. At meron kaming mga nakikita ding mga ebidensya na connected ka sa taong ito. Masisisi mo ba kami kung birahin ka namin? Huwag kang balat sibuyas. Diba? Kung hindi totoo yung mga aligasyon, no, laban sa'yo, patunayan mo. Diba? Patunayan mo na hindi ka damay dito sa mga nangyaring korupsyon, no, dyan sa inyong lugar sa Bulacan. Nung nakaraang interview niya kasi mga kabatid, pinapatamaan niya yung mga kritiko niya, mga kababayan. Paano hindi ka namin bibirahin? May mga ganitong video na lumalabas. Para kang haliparot dito eh. No, kulit ng kulit kay Alcantara kung magkano yung budget. Tapos magagalit ka pagka pinag-usapan ka namin, ginawa ka namin content dito. Diyos ko po. Huwag kang maging, umalis ka sa pagiging public servant. Magturo ka na lang ng about tithes. No? Magturo ka na lang ng tithes doon sa simbahan nyo. Diba? Kung gusto mong kumita, magturo ka ng tithes doon sa simbahan nyo. Kasi uso na rin yan ngayon eh. No? Yung mga preaching about tithes. Na tinatakot yung mga miyembro na pag hindi kayo nagbigay, ganito, ganyan. Yan din ang gayahin mo ngayon. Ano? Huwag ka nang umalis ka na sa pagiging public servant nang hindi ka, no, binibira ng taong bayan. Tiruin mo, anak ka ng pastor, no, na nagtuturo di umano ng ebanghelyo ng Diyos. Tapos ikaw, nalilink ka sa mga ganitong high profile na mga magnanakaw sa gobyerno. My goodness, ano bang klaseng senador ka? Ano bang klaseng anak ng Diyos ka? Ay, nako, tuloy. Kailanganing budget upang maayos ang tulay at maitayo ang view deck sa tabi nito. Pag po kinakausap ako si Sen, ano ba yun, magkano pa kulang natin dyan? Di ba? Sabi nito, kapag kinakausap ako ni Senator,
ni Senator D, ano kaya, ano kaya, magkano pa ang kulang natin dyan? Atat mga kabatid, no? Kapag kinakausap ako ng senator, sabi ni Villanueva, ano kaya? Magkano pa ang kulang natin dyan? Talaga pong kinukulit siya, no? Anyway, ito na po, di ko na masyado mabasa, pero ito, klarong-klaro no? Nangungulit kay, nawag nito kay Henry Diskaya. Kay Henry Alcantara itong si Villanueva. Pero mo, ano kaya? Magkano ba ang budget? Animal. Parang haliparot no? Budget. Tapos nagkandalit-siletse na, hindi nakilala. Pucha. Talay. Kasi talaga po kinukulit siya. Anyway, eto na po tayo ngayon. Isang matatag na proyekto na inilaan ng ating butihing senador at ang kanyang pamilya. Butihing senador pa, at ang kanyang pamilya. Ay, nako. Engineer, sana pag-isipan mo rin minsan, nawawalan ako na sasabihin Sana pag-isipan mo rin minsan, bago mo purihin yung mga taong pinupuri mo dyan. Nagpapasalamat ka na. Tapos kayo, nai-involve ka sa corruption. Parang sinasabi mo, salamat dahil marami akong nakorap. Diba mga kapatid? Parang ganun yan Diba? Magdadahan ka naman, engineer, sa pagpapasalamat dyan sa mga taong kakilala mo. Kasi, nalilink ka ngayon sa napakatinding korupsyon. Tapos pinasalamatan mo sila. Ibig sabihin, finifeed ka nila para marami kang makorap. Parang gano'n yung dating nun. Kaya nagpasalamat siya Ay, nako, tuloy. Report ng Philippine News Agency, kabuang 68.84 million pesos ang nilaang budget para sa nasabing proyekto na sinimulan noong 2019. Ayon kay Alcantara, ang top-notch construction ang gumawa ng proyekto. Isa ang top-notch sa 15 kontratista na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha umano ng pinakamalaking budget sa flood control projects. Hindi mo alam, Villanueva, kung sino itong top-notch catalyst builders? Kasi ayon doon sa statement mo noong nakaraan, wala kang kilala na ni isang kontraktor dyan sa Bulacan. Eto, hindi mo to kilala? Imposible hindi mo to kilala sa sobrang dikit nyo ni engineer. Halos magdikit na yung mga mukha nyo. Di ba? Hindi mo pa rin kilala to? Po. Grabe. Kayo ba maniniwala kayo na hindi kilala ni Villanueva itong contractor na ito, mga kababayan? Ikaw yung taga-request ng budget dyan. Tapos, di ba? Imposible, mga kabatid. Konektado ka kay Alcantara. Si Alcantara konektado sa mga contractor na ito. Ikaw yung proponent. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw yung proponent sa mga proyekto dyan sa gobyerno, sa bayan nyo dyan sa Bulacan. Ikaw lagi yung nag-ano ng mga pondo. Di ba? Tapos hindi mo kinikilala kung sino yung mga kontraktor na hahawak sa mga proyektong pinunduhan mo. Pwede ba yun? Senator Joel? Di ba? Hindi pwede yun. Kasi ikaw bilang naniniwala ako, mga kabatid, na kilala talaga ni Villanueva yan dahil syempre tinitignan din niya. Nako, ano ba yan? Ano bang profile ng mga kumpanya na yan? Sigurado ba kayo magkaka-kickback tayo dyan? Di ba? Ganon yan Sigurado bang magkakaroon tayo dyan? Ano bang profile ng mga kontraktor na yan? I mean, kahit sa joke lang, mga kabatid, parang imposible na hindi mo kilala yan. Di ba? Kilala mo yan. Ayaw mo lang aminin dahil sumablay Pero kung walang reklamo, pag walang reklamo, baka ipangalandakan mo pa yung mga kontraktor na yan.
No? Baka ipagmayabang mo pa na, yung ganitong contractor na to, ito yung gumawa sa amin, ganito ganyan, malinis gumawa. Pero ngayong negative, no, yung feedback patungkol diyan sa mga nangyaring itinayong mga flood control projects sa inyong lugar, kung saan kilala ka bilang gentleman, iiwan mo sila sa ere ngayon at biglang hindi mo na sila kilala. Huwag mo nga kaming paglolokohin, Villanueva. No? Alam na namin yung mga ganyang galawan mo, Senator Joel. Hindi na bago sa amin yan. Diyos ko po. Tuloy. Una nang dumistansya si Villanueva sa issue ng maanumalyang flood control projects na nadiskubre sa Bulacan. Siyempre, dumistansya siya mga kapatid. Mainit kasi. At nabuking sobrang lala ng corruption eh. Sobrang lala ng corruption mga kababayan. Kaya ngayon, iniiwas niya, baga siniseparate niya yung sarili niya dito sa mga kontraktor. Pero pag hindi yan, na call out mga kapatid, yung nangyaring corruption dyan sa mga flood control nila dyan sa Bulacan, nakaw! hanggang tenga, mga lagpas tenga, di ba? Lagpas tenga po yung pangangalandakan siguro dyan ni Villanueva. Kaya nga lang, pangit yung issue eh. No? Nahaharap sa corruption itong mga proyekto ng gobyerno ngayon dyan sa Bulacan eh. Kaya iwas siya eh. No? Sabay deny eh. Napaka-animal talaga nitong Villanueva na ito. Ito, tuloy. Naglabi po ba ako sa inyo ng kahit na ano o kahit isang flood control project, contractor, etc. in my public service career? Ay, nako. Kahit ano pang sabihin mo dyan, Villanueva, no, mas maniniwala ako sa sinasabi ni Alcantara. Mas maniniwala ako doon. Tsaka, linisin mo na lang yung pangalan mo. Kung totoong wala kang kinalaman dyan, linisin mo na lang. No, mag-antay na lang kayo dahil iimbestigahan din naman yan eh. Diba? Diyos ko po. Tuloy. Meron po ba na nilapit? Meron po ba na nagsabi ako sa inyo, ito dapat ang gawin at ako'y eksperto? Pwede nyo po bang sabi? Hindi naman yan yung issue eh. Ang issue dito, no, bakit wala kang kaalam-alam sa lala ng korupsyon ng pagdating sa issue ng flood control projects ng gobyerno dyan sa inyong lugar? Yun yung point dito eh. No, bakit wala kang alam? Samantalang ikaw ang isa sa mga nagsusulong para magkaroon ng budget yung mga proyekto dyan. Tapos ngayon, wala kang alam, ano? Nung nakaraan, yung presidente pumunta dyan, kinamusta yung mga flood control projects. Naunahan ka pa ng presidente, no? Na mag-imbestiga. Ikaw, taga dyan ka, gentleman from Bulacan ka, yung Pangulo, galing pang Ilocos or Malacanang. Pero nauna pa mag-imbestiga ang Pangulo kumpara sa'yo. Na kung saan, taga-Bulacan ka. Diyos ko. Huwag mo na kaming paglulukuhin, Joel. Baka, Diyos ko po. Sabihin lang, just for the record. Inaantok na ako mga kapatid. Kailangan natin tapusin to. Well, for the record, Your Honor, I don't recall anything that came from you to... Isa pa tong walang hiya, oh. Sko po. Ay, libo-libo na yung mga palpak na proyekto ng DPWH at nakitaan ng corruption, pero ito, ayaw pa rin magretiro. Tapos ngayon, siya pa talaga ang tinatanong dito ng Villanueva. Tapos... sa bandang dulo ng hearing na yun, mga kapatid, sumingit pa si Mark Villar. Sumuporta din kay Villanueva. Di ba? Sko. Birds with the same feather talaga, mga kapatid. Flock together. To propose any flood control project. Sabi ni Senator JV, hihilingin niya sa Senate Blue Ribbon Committee na masabpina para sa susunod na pagdinig ang mga naging opisyal ng Bulacan 1st District Office ng DPWH. Gawin nyo na lang yan. Huwag nyo lang ipangalandakan. Gawin nyo na lang yan.
para wala tayong problema. Pero ewan ko ba? Baka mamaya dyan kasi may paganyan-ganyan kayo sinasabi tapos magdating ng susunod na Blue Ribbon Committee, walang ni isa, ano, yung dumalo. Oh. Kaya sabi ko, gawin nyo na lang muna yan. No. Kumbaga, huwag nyo nang sabihin, gawin nyo na lang. No, para pagka nagka-problema or hindi kayo sinipot, hindi kayo masabihan ng tao ng mga fake news at wala talaga kayong nagawa. Oh. Dapat, action muna, no, bago nyo ibalita sa media. Hindi yung nauna na yung papogi nyo, wala pa yung action nyo. Ay, nako. Anyway guys, no, dito ko na tatapusin yung video natin mga kabatid. At pasensya na kayo sa mga kuha natin na mali natin mga babayan dahil kulang ako sa pahinga. Tapos mamaya babiyahe pa kami kasi may pupuntahan kami. Anyway mga kabatid, ano, kung nagustuhan niyo po ating content ngayon, huwag niyo po sana kalimutang i-like ang ating video para i-share pa ng YouTube, ano, sa iba pang hindi pa nakakapanood. At mag-comment na rin kayo dyan ng inyong mga personal na opinion. Hanggang dito na lang. Adios.